at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We'll always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved and Honorable Pastor Evangelist Wildy Srada Almeda and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings po to the whole beloved family. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating minamahal mga beloved co-workers, co-preachers, at sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, maging sa lahat po na nanonood ng live webcast, at sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. The wise ang pantas. Atin pong basahin from the book of Proverbs chapter 11, verse 30. Amen. From the book of Proverbs chapter 11, verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Kawikang Kapitulo 11, versikulo 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, ay siya'y pantas na humikayat ng mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at ang siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Mga minamahal, pag ikaw po ay mangmang sa salita ng Diyos, nakakalungkot. Nandyan po ang kapahamakan. Ito yung tinatawag na the sinners. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ako ay tinawag dito na sa pangangaral ng tunay na propeta sa huling kapanahunan, mga minamahal, naging pantas tayo. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mabuti ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayaw natin yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, at marami pang tao na hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sasabihin nila, pare-parehas lang. Hindi po pare-parehas. Ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kailangang hikayatin natin sila upang makasiguro sa buhay na wala hanggan. Kaya yun ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang bawat isa, sabi nga, for the Son of Man is come to save that which was lost. Atin pong basahin, mga minamahal ko, dito po sa Matthew chapter 10, 18 verse 11. Amen. The Gospel in Matthew chapter 18, verse 11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, ang talatay 11. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang anak ng tao, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naparito siya upang iligtas ang nawala. Kaya nga mga minamahal, siya po ay nagkatawang tao, ipinako sa krus ng Kalbaryo, yung buhay niya ang kanyang itinaya. Sa magitan ng kanyang banal na dugo, mga minahal ko, tinubos tayo. There was a redemption of our sins. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Lahat ng tao, nilikha naman talaga ng ating dakilang Ama. Mga minamahal ko, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung marami na po ang napapahamak, nagkatawang tao upang hanapin ang mga nawawala. Mga minamahal ko, isa karon dahil tayo po, sinabi na nating, biktima lang pa tayo ng relihiyon. Simula pa nung una hanggang kasalukuyan, maraming nangangaral, ngunit itinatakwil nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magpasalamat tayo sa huling panahon. Mga minamahal ko, ideklara natin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito ang nasa buong katotohanan dahil nararanasan natin ang lahat ng mga himala. Sa iba hinala, hindi nila nararanasan to, kaya tayo tunay na mananampalataya, tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus.
mga minahal ko. Kaya sinasabi ng kasulatan, bakit hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon ay yung mga nawawalang tupa? Dahil malapit na siyang bumalik. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po, ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa, sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang 99 at pasa sa kabundukan at hahanapin ang naligaw? At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito sa 99 na hindi nangaliligaw. Amen? Praise the Lord. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal ko. Tama ang banal na kasulatan. Hinahanap ng Diyos yung mga nawawala. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon maging kumpleto. Dumami pa ang mananampalataya, mga minamahal ko. Ayaw niyang may maligaw sa atin, mga minamahal ko. Ngunit huwag nating ikakatwiran dahil tayo'y tao lamang, mga minamahal ko. We were created by God. Pero mga minamahal ko, tungkulin ng bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade na maging tapat tayo at wala nang dapat maligaw. Amen? Praise the Lord. Dahil yung 99 mga minamahal ko, talagang matatag na yun eh. Kaya grabing kagalakan dahil ang pagliligtas ng kaluluwa ay hindi gawang biro. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minahal, pag silabing liwanag, tayo po ang gagamitin upang ang kadilimang ito ay mapawi. Pag ang tao nasa kadiliman, yun po ang kapahamakan. Ngunit ikaw na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay liwanag. Kailangan yung liwanag mo, wag aandap-andap at wag mong itago, ihayag mo sa huling panahon na ito. From the book of Matthew chapter 5, 14, 15 at 16. Amen. The book of Matthew chapter 5, verses 14, 15, and 16. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mateo Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Lumiwanag na kagayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makakita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang wawalatiin ang iyong Ama at nasa langit. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa puso natin ito, mga minamahal ko, kung talagang iniibig mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, dahil siya ang liwanag sa mundong ito. Kaya nga sa atin ipinasa ang liwanag. Sa pangangaral ng propeta ng Diyos, natutunan natin, mga minamahal ko, na tayo nga sa mundong ito, tayo ay liwanag. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi matatago. Hindi rin nga pinagniningasan ang isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Ito ang layunin kung bakit tayo tinawag sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang buong mundo ngayon, iba't ibang sekta at denominasyon, walang tumutugon sa panalangin, mga minamahal ko. Ang dami ngayon sunod-sunod, tumataas ang antas ng earthquake. Ang gera na pipintong World War III ay nariyan na.
Mga minamahal, ang tao ngayon ay nagugulumihanan. Ibig sabihin, nasa dilim sila. Pumunta ka sa mga ospital ngayon, magmula doon sa outpatient department hanggang doon sa mga ward, emergency ward, mga minamahal ko, marami ang nag-aantay, naghahanap ng kagalingan. Kaya lang, ang hirap, no vacancy. Yan ang katotohanan. Yung iba namamatay na lamang doon sa emergency. Yung ilan po, mga minamahal ko, namamatay dahil sa kawalan ng salapi. Ngunit ikaw at ako, mga minamahal ko, na tinawag ng ating mahal na Panginoon, malinaw pa sa sikat ng araw, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay dakilang manggagamot. Tinuruan tayo na sa oras na ikaw ay may karamdaman, magsisikat manalangin, nariyan ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, malaki ang matitipid mo. Dahil yung mga expenses mo sa hospitalization, sa medisina, malaking halaga po yan. Mauubos ang iyong pera. Ngunit wala ka pang kaligtasan. Dito po, mga minamahal ko, isinisigaw natin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noon pa man din hanggang sa kanyang kapanahunan, hanggang ngayon, hindi alam ng mga tao na nasa kadiliman na mayroong Diyos na nagbibigay ng liwanag na siyang sumasa atin, mga minamahal ko, upang tayo ay maghayag, upang tayong ang kaliwanagan ng ating mahal na Panginoon ay sumaatin. Bawal itago ang liwanag. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya yun ang nais ng ating mahal na Panginoon, ang liwanag mo ay talagang makarating sa magitan ng ipatotoo mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, bilang anak ng Diyos, mga minamahal ko, sino ba nasa buong katotohanan? Tayo eh. Paano yung wala sa katotohanan? Tayo po, ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan ipagbigay alam natin, warn them na merong Diyos. Ipagbigay alam natin na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Ngunit kung hindi sila tatalima, a blessing if they will obey the commandments of the Lord thy God. And it will be a curse if they will not obey. From the book of Ezekiel, chapter 33, verses 9, 14, and 16. The book of the prophet Ezekiel, chapter 33, verse 9. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Verse 14. Again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, if he turn from his sin, and do that which is lawful and right. Verse 16. None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. He hath done that which is lawful and right. He shall surely live. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 33, ang talatay 9, 14 at 16. Gayunmay kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. 14. Muli pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid, 16, wala sa kanyang mga kasalanan na kaniyang nagawa na alalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matuwid, siya ay walang pagsalang mabubuhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, this is the best thing that ever happened to us, mga minahal ko. Kaya bilang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, liwanag ka sa mundong ito, mga minamahal ko. Alam natin na totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dapat ipatotoo na merong langit na nakalaan sa mga maglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
Bibigyan natin sila ng babala. Ang sabi po, bigyan alam ang masama sa kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad at mamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Pagka meron palang may karamdaman o taong masama, hindi ka nagbigay. Mga minamahal ko, nagbigay alam, mga minamahal ko, sisyasatin ka pala ng ating dakilang Diyos. Ngunit pag ikaw ay nagpatotoo, nagpaanyaya, hindi tumalima, wala kang pananagutan doon. Ngunit pag nadala mo siya sa banal na gawain, sabi niya, iniligtas mo, maging ang iyong kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po, pagka sinabi sa masama, ikaw ay walang salang mamamatay kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid. Wala sa kanyang mga kasalanan na sa kanyang nagawa ay alalahanin laban sa kanya. Sa kanyang ginawa ang tapat at matuwid, siya'y walang salang mabubuhay. Kaya nga, simple lang doon sa may mga karamdaman, mga problema, we will testify the goodness of God. Ideklara natin na ang kabayaran ng kasalanan talaga, kamatayan. Yan ay katotohanan. Mga minamahal kong, datapwat ang kaloob naman ng Diyos na aming ibinibigay sa inyo, ipinapaanyaya sa iyo, ay ang buhay na walang hanggan. Libre, walang bayad, mga minamahal ko. Natural po yun, yung may mga karamdaman at wala ng pera. Talaga naghahanap yan. Wala na nga eh. Pero dito, pag tinanggap nilang libre, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, may kagalingan, mga minamahal ko, may kapayapaan, higit sa lahat, ang buhay na wala hanggan. At idinadagdag pa. Natural, nag-umpisa ka sa kahirapan, walang-wala eh. Pero kung nagpatuloy ka naman, pagyayamanin ka man ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, idalagdag na lang yun upang lalo kang magkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon dahil siya'y mabait na Diyos. Siya'y Diyos na umiibig, mga minamahal ko. Ang sabi po, pag ginawa ang tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Kabuhayan ang ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. We are on the last days, mga minamahal ko. Kailangang magbalik loob ang marami pang tao. Wala na, buong mundo na po ang nagugulumihanan. Ngunit ang hindi nagugulumihanan at nagpupuri sa Diyos, ang mga member ng Jesus Miracle Crusade. Dahil alam natin, for me to live is Christ and to die is gain. Kung bawiin ang buhay mo, ay nandun na tayo sa langit. Hindi ka na mag-aalala kung saan ka sasamba. Dahil nandun, kapiling mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating dearly beloved parents in the Lord, at mga naunang mga tapat na anak ng Diyos. Nandun sila. There is no thirst. Walang kagutom doon. Walang pagkauhaw. Lalakaran mo ginto. Mga minamahal ko, kaya nga, to die is gain. Kapakinabangan. Ngunit habang nandito ka, for me to live is Christ. Mabuhay tayo sa ating mahal na Panginoon. Panghawakan po natin, mga minamahal ko, dahil sinabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay ginagamit sa banal na ubasan para sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa, lahat ng mga kasalanan nga, patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. The ating last verse, James chapter 5, verse 20. Amen. The book of James, chapter 5, verse 20. Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Santiago Kapitulo 5, versikulo 20. Ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa
sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. Kaya nga mga minamahal, ang ating mga mahal sa buhay, mga unsaved loved ones, kapitbahay, kasamahan natin sa trabaho, mga minamahal ko, ating mga kaeskwela, huwag nating ikahiya, mga minamahal ko, dahil bawat kaluluwa mailapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talunan ng dyablo. Ang kasalanan, maraming kasalanan, ay totoong aalisin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We are on the last days. Na kung saan, mga minamahal ko, yung makapagdala ka ng isang kaluluwa dito sa ating banal na gawain, patuloy kung araw-araw, bawat gawain may dala kang isa. Mga minamahal ko, ipangako mo at gawin mo. Gawin mo lahat. Kung ayaw nilang tumalima, it's okay. Pero at least, ginampanan mo ang tungkulin mo bilang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sinasabi po sa unang talata, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Pag sinabing punong kahoy ng buhay, mga minamahal ko, talagang ito yung buhay natin na ikaw at ako ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At siyang pantas na humihikayat ng mga kaluluwa, magiging pantas ka. Magiging wise tayo, mga minamahal ko. Yung wise, ang tawag doon, soul winners. Kaya lang, kung ang sarili natin, hindi natin mapagtagumpayan, we miss that opportunity. Dahil ang Diyos, ang dapat sumaatin, patuloy nating ihayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa huling panahon, pwede mo sabihin, I give you Jesus. Si Jesus ang kailangan mo upang ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo, no exemption. Lahat tayo, pag meron tayo nakausap, maging sino man, kahit na presidente pa yan, ano man ang antas at tungkulin niya sa mundong ito, pare-parehas ang tingin ng ating mahal na Panginoon. Ihayag natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. We must encourage them, mga minamahal ko, lumapit na kayo bago mahuli ang lahat dahil malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umawit, mga minamahal ko, awitin po natin, I give you Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles. Amen. Para po sa altar ko. God bless you po sa aking beloved ko, preacher, my Father John. May dala po kayong kapaguhan, mga minamahal. Dali niyo po sila sa If you feel so alone and your house is not a home, you need someone.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa mundong ito, mga minamahal, napakaraming pangailangan ng tao. Pero meron lamang siyang isang higit na kailangan na dapat niyang tanggapin. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag nasa atin ang mahal na Panginoon, lahat ng ating pangailangan ay mapupunan na. Kaya sa ating pinagpalang baguhang nasa harapan, ating mga viewers na baguhan sa ating live webcast, kayo po ay nasa tunay na gawain, iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ay niyo pong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan upang magkaroon ng katiyakan na kayo'y magmamana ng buhay na walang hanggan at ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang siyang inyong magiging Panginoon na paglilingkuran. Unang reglamento, tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos. Diyos na dapat nating sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang reglamento, tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan, sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya nga ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlong reglamento, ang tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang layunin nito, ayon sa Aklat ng Gawa 2:38 ay upang mapatawad ang kasalanan ng inyong pagsisisihan. Ang kahulugan nito, sabi ng Roma 6:4-5-6, ay upang makalakad kayo sa isang panibagong buhay. At ang pang-apat na reglamento, bautismo sa Espiritu Santo. Ang gaganap nito, ang ating pinakamamahal na Jesucristo sa inyong patuloy na paglilingkod. Ibabahagi sa inyo ng ating mahal ng kanyang Santong Espiritu. Yan ang inyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihan, ang kasalanan ay mapapatawad. Kapangyarihan, gagaling ang karamdaman. Kapangyarihan, magbabago ang buhay. Ang kahirapan ay mapapalitan ng kasaganahan. Ang kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Ang inyong panalangin ay magkakaroon na ng sinasabing katugunan. Subalit sabi ng Lucas 16:20, huwag niyong ikagalak ang bagay na yan. Ang higit at dapat niyong ikagalak ang inyong pangalan nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakang bagay. Kaya isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas ang kamay. Maging ating mga baguhang viewers sa ating live webcast, katabi ng ating mga kapatiran, itaas ang kamay at sundan niyo po ang maiksing panalangin na aking bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. At narito po ako, isang makasalanang lumalapit sa iyo, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako na iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. Ako'y nangangakong maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus. I pray. Panatiling nataas ang kamay, kami po ay manalangin para sa inyo. Obo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sigara sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, end-time prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa mga bagong damo sa tulong ng dalangin po namin. Ito nawa ang simulain ng kalamabunga at maningas na paglilingkod sa iyo. Sa kalapong buhay, pahintulutan mo, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo sila 10 na kalmamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kalangitan, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus, we pray.
Amen and amen. Mabana pong kamay. Ating isigagawa, una't ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at pagsisisi para hindi masayang yan. Maging ating mga viewers na baguhan sa ating live webcast, kayo po'y tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At patuloy na dumalo sa ating banal na gawain para matanggap nyo naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po'y magpatuloy, ating beloved audio preacher, beloved Brother Rap Blanco, para sa lahat ng ating mga pangailangan. God bless you, my beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Louis Angeles. Tayo po magkaisang tumalangin, mga minamahal. Bago po natin hilingin ang ating mga pangailangan sa ating napakabait na mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, tayo po muna magsisi. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin po, may kagalang-galang na malapastor, beloved ng Evangelist, Wallace, Lord Almeda, your end-time prophet, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpunga sa iyo, magpagkukulang, magpagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, hallelujah, tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan, maging kalugod-lugod sa iyong harapan, maging sakdal aming lakad, mahal na Panginoon, patungo sa iyong kariyan, O Diyos, at maging handa sa araw na pagbabalik, mahal na Panginoon, maggamit po rin po kami bilang ilaw at sin. Sa sanlibutan ito, Diyos, hallelujah, 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 ang dakilang pasasalamat sa napakapalad po namin, malapin, pagkalubog kami mga magulang sa mga kagalang-galang, mga pastor, beloved mama, beloved children, upang mapangalagang tuloy-tuloy ang mga aming pong espiritual na pamumuhay, mahal na Panginoon, maging handa sa araw na pagbabalik, mahal na Panginoon, hallelujah, at magagamit po rin po kami, mahal na Panginoon, sa pagligtas po ng maraming kalwa, kaya ang kalakasan, mahabang buhay. Oh, beloved children, lubos namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, taglay-taglay, nag-isang ebanghelyo, purong ebanghelyo ng kaligtasan upang ipangaral sa buong mundo na bago magbabalik lahat, yung mga hinirang, mahal na Panginoon, ay madala po muna sa iyong paanan, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Mga minamahal, wag na po tayong sisigaw, mga minamahal, sa ating pag-rebuke, mga minamahal, sa ating panghigi, sa ating mahal pa natin pangailangan, sapagkat mahimbing na po natutulog ang ating mga kababayan sa ating paligid, mga minamahal. Mahingin na lang po yung ating ang mga tinig, mga minamahal. Hallelujah. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan, O Diyos. Tugunin mo po sa malang kaparaan, mahal na Panginoon, at muli, naangkin po namin muli ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdam, problema, bisyo, ilihans po natin ating mga sarili, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, pride, lust, covetous, materialism, lahat ng uri, panlalamig, panlulupay-pay, cast out, in the name of Jesus, be healed, be processed, so right now, by be God, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, salamat po, mahal na Panginoon, glory, glory, glory to God, hallelujah, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise the Lord, pasalamat sa ating mahal, magitin po natin, mga minamahal, mahina na lang po yung ating matinig, mga minamahal, 3 beses, sabay lukso, mga minamahal, ang hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay po tayo, praise the Lord. Thank you so much. I will love you so much, Heavenly Father in heaven. Hallelujah. Glory to God. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. Bago po ibilig ang bumanao sa ating beloved Dr. Rick Alorcom, my beloved co-preacher,